Diyos ko, Daisy Carter. Sa wakas, buntis na ako sa anak ni Lorne. Masayang-masaya siya nito. Lorne, bakit siya nandito at nakikipaghalikan sa ibang babae? Ano ba ang ginagawa mo? Lorne, Lorne. Susunod natin, Lorne. Sinisiguro ko, magbubuntis ako agad. Isa na namang kabiguan? Paano ko mapapanatili ang akin? Mana kung ganito. Lorne, Daisy, anong ginagawa mo dito? ako dapat ang nagtatanong. Nagpapa-injection ako ng hormone sa katawan ko. Sinusugatan ang matris ko ng paulit-ulit. Ginagawa lahat. Makakaya para lang. Mabuntis ng iyong anak. At ikaw, ano ang ginagawa mo dito? Naglalaro ng pamilya kasama siya. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Tandang panis. Ni hindi mo nga ako mabigyan ng anak. Nakakasuka ka lang tingnan. Gago ka. Ikaw ang nagmakaawa sa akin para dito. Hoy. Walang kwentang patutot, Mary Edward, nanay ni Lorne. Wala kang karapatan. Napagdudahan ang anak ko, Miss Carter. Mahal ako ni Lorne. Bibigyan ko siya ng mga anak. Pupunitin ko ang bibig mo, manlolokong babae. Lauren, sinuntok mo ako. Apos na ako sa'yo. Umalis ka sa harap ko. CJ, ngayon ko lang nakita ang tunay mong pagkatao. Kaya pala mahina ka, hindi ka makapag-anak. Sige, mag-anak ka na lang sa manlolokong to. Diyos ko, buntis nga siya. Habulin mo siya. Ang batang yan ang tiket mo sa mana. E.T. Daisy, mahal? Teka lang. Bakit lagi mo akong sinusundan saan man ako pumunta? Palagi kong sinasabi sa'yo na huwag. Bakit hindi ka makinig sa akin? Pasensya na, boss. Trabaho ko lang naman bilang bodyguard. Ang ibig kong sabihin, mahal ko siya ngayon mismo. Gusto kong mahalin niya ako kung sino ako, hindi dahil dito. Pero boss, ilang taon ka ng single. Gusto ng anak ko na mag-date ako. Mas gugustuhin kong mag-single na lang, ay sa makasama ng baliw na babae. Boss, kaibigan mo ang may-ari ng ospital. Imposibleng mangyari ito. Imbestigahan ba natin si Daisy Carter? Hindi na. Ginagamit lang niya ako. Isa lang siyang gold digger. Kamusta apo ko? May girlfriend na ba? Huwag kang magsinungaling sa akin, anak. Lolo, makinig ka. Aray, sumasakit na naman puso ko. Pakiusap, sabihin mo na, may nakilala ka na, at magkakaroon kayo ng anak. Nakasalalay sa'yo buhay ng lolo mo. Dalhin mo rito yung babae. Miss Carter, ikinalulong ko kong sabihin sa'yo na nagkaroon ng pagkakamali. Ang sperma na ginamit sa GMO ay hindi kay Lorne Edwards. Iba ang donor. Si G. Axel Frost. Hindi ito anak ni Lorne. Tama. Gusto makipag-usap sa'yo ni G. Frost. Grabe naman to. Hello. Hello. Siya, yon. Frost. Malaking pagkakamali lang ang lahat ng ito. Ipapaterminate ko to. Ako na ang bahala, pangako. Hindi, ituloy mo yan. Ano? Dadalhin mo iyang bata hanggang sa ipanganak mo ng malusog. At bibigyan kita ng bayad. Siyempre. Pero huwag kang magtangka ng anumang kalokohan. Kung may gagawin kang kakaiba, wala kang makukuhang anuman. Ano? Ano ba ang tingin mo sa akin? Pasensya na. Miss Carter, lumala ang kalagayan ng iyong ama. Tulad ng napag-usapan noon. Ang kanyang operasyon ay nakakahalaga ng $50,000. Kung hindi natin mababayaran ngayon, kailangan namin siyang paalisin. Huwag pakiusap. Bigyan mo lang ako ng konting panahon. Makakahanap ako ng pera. Mia,
Pwede bang manghiram? Hello? Mia? Ano ba ang gagawin ko? Gagawin ko ito. Magbubuntis ako para sa iyo, pero ganito karami ang gusto ko. 5 milyon. Ang tapang niya. Talagang pera lang ang habol niya. Nakakalungkot. Kapag ipinanganak na ang bata, akin na ito. Ito ang iyong kabayaran. At ito ang numero ko. Huwag mo akong istorbohin maliban na lang kung tungkol sa bata. Daisy, kaya ito pala ang taong lihim mong nakikita. Tapos na tayo, Lorne. Bakit mo ako sinusundan? Tingnan mo, nagkamali ako kanina. Kailangan kong kontrolin ang aking galit. Paano kung umuwi na tayo? At pag-usapan natin ito, tayo lang dalawa? Bitawan mo ako. Ara na. Hindi. Nagsasabuatan laban sa akin. At nakikipagkita sa ibang lalaki. Ang tapang mo, Miss Daisy. Ipulin na lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. At dalhin mo ito sa akin. Opo, sir. Nakikita kong naalala mo pa rin, na umuwi. Pahintulutan mo ako, anak, nasaan na ang aking apo sa tuhod? Ang kinabukasan ng pamilyang ito ay lalong lumalabo. Sa bawat segundo, anak, kailangan natin ng tagapagmana. Ang kapatid mo'y namatay, nang walang anak. At ngayon, ayaw mo rin, magkaroon ng anak? Crisis ito, Etzel. Wawakasan na ba ang ating lahi? Paano ako mabubuhay? Sa ganitong hapdi, alam kong hindi na itatag ang aking pamana. Lolo, may apo ka na sa tuhod ngayon. Huwag kang mamatay sa tuwa. Seryoso? Sino ang ina? Dadalhin ko siya sa bahay sa lalong madaling panahon. Ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo, bilisan mo. Ano ang problema, Axel? Mukha kang may iniisip. Wala. Palaging malamig at malayo ang loob, ang lalaking iyon. Totoo ba, Daisy? Buntis ka talaga. Kaya pala, ibinalik mo ako rito. Hindi dahil nagmamalasakit ka talaga sa akin. Dadalhin mo ang anak ko. Yun lang ang kailangan ko, para masiguro ang mana ko. Ilabas mo lang ang anak ni Lorne, at ayos na ang lahat. Mahal. Medyo magulo ang background. Sa mga gilid, pero teka, baka pwede nating ayusin. Pa sa kapakanan ng bata. Hindi ako makapaniwalang umasa pa ako. Hayaan mo na. Nakakadiri ka. Gusto mo pa rin sa nangyari kanina? Lumipas na yon, itatapon ko siya. Alisin mo ang kamay mo sa akin. Sakyan, ang sumusunod sa isa pa. Tao rin ako, Lorne. Ginagago ka lang niya. Mula noon pa, yung sanggol na dinadala niya, hindi sa'yo yun. Ano? Ako lang ang nakakasama. Sa kanya, imusod yan. Ano ba tong sinasabi? Ang babaeng to, alisin mo siya. Huwag muna. May ebidensya ko. Sinungaling siya. Ibang lalaki ang ama ng sanggol. Yung babaeng nag-if. Ang 5 beses, buntis na. Pero nagkamali sa sperm. Si Daisy Carter ba? Sterile ang fiant niya. Nagulat ako ng anak. Pa siya sa kanya. Ang kapal ng mukha mo. May kapalit to. Miss Carter. Akala niya tanga kayong lahat. Mali ako sa'yo. Sinungaling kang pokpok. Walang nakakaloko sa pamilyang Edwards nang walang kapalit. Ikaw ang nandaya, Lorne. Wala kang karapatang magsalita. Tapos na tayo. At kung sino ang ama ng anak ko, wala kang pakialam. Di mo ako maloloko. At aalis ka lang. Baliw ka ba? Bitawan mo ako. Bitawan mo ko.
Boss, kumpleto na. Nag-if si Miss Carter. Sa fiyank niya, si Lon Edwards. Na, by the way, sterile. Malubha ang kalagayan. At mula sa card na binigay mo, 50K lang inilipat niya sa ospital. Daisy, Sino ang nakabuntis sa iyo? Di mo karapat dan malaman. Gago. Tanggalin mo ang kamay mo sa akin. Patayin mo siya, Lorne. Kalapating babae. Ang aming pamilya ay hindi pababayaan na insultuhin ng katulad ni Daisy Carter. Tanggalin mo ang kamay mo sa akin. Ikaw at ang iyong may sakit na matandang ama. Hindi mabubuhay para makita ang bukas. Itay, Lorne, Ang anak mong babae ay nagdadalang tao ng ibang anak ng ibang lalaki, Harley. ano bang sinasabi mo? Ang aking Daisy ay hinding-hindi. tulungan niyo ako. Itay. Lorne, ako ang galit niyo. Kasama niyo lang ang aking ama. May sakit siya. Hindi niya kayang tratuhin ng ganyan. Mga bata. Tigilan nyo. Huwag niyong saktan ang aking anak. Pakiusap, tigilan niyo. Itay. Pakiusap, tigilan niyo. pasensya na Daisy, naging napakalupit ko. Pete, mas bilisan mo. Ang aking ama, hindi na niya kayang tumagal pa. Mamamatay siya. Pakiusap, nakikiusap ako. Maawa ka naman. Mas dumasal ka pa, puta, katulad ng pagdadasal mo. Para sa batang iyan sa kama. Diyos ko, pakiusap. Gagawin ko ang lahat. Pakawalan mo na lang siya. Nakakaawa. Kung sasabihin mo sa akin kung sino ang nagpalaman sa iyo, pag-isipan ko na iligtas itong maruming matandang ito. Ako, wala talaga akong alam. Tumatakbo na ang oras, Daisy. Lorne, pakiusap para sa lahat ng sakripisyo. Na ginawa ko para sa iyo. Pakiusap huwag mong saktan ang aking ama. Wala kang alam sa sakripisyo ng isang ina. Ikaw na mapanirang hamak na puta. Lorne, patayin mo na silang dalawa. Kumapit ka lang, malapit na ako. Kasalanan mo ito, Daisy. Tama na. Pasensya na. Huli na ako. Kasalanan ko itong lahat. Ikaw pala ang lalaking nakikita niya ng palihim. Sobrang galing. Pwede kang mamatay kasama nila. Huwag, Yevik Frost, mag-ingat. Huwag kang mag-alala. Mga clone lang yan sa akin. Iuwi na kita, okay? Bitawan mo ako. Bitawan. Walang bayag na hayop ka. Hinawakan mo ang babae. Niloko niya ako pa sa'yo. Ano pa ba ang asahan mo? Inaasahan kong mamamatay ka. Ako ang tagapagmana ng mga Edwards. Kung babarilin mo ako, patay ka na rin. Sinaktan mo kami. Ang pamilya ko. Ang papatay sa'yo. Palayain mo kami. Pamilya Edwards. Wow. Wala na kayong. Saysay mula pa noong World War. Ako si Axel Frost. Pamilyar ba ang pangalan? Ang mga Frost, Global Arms, ang pamilya. Nakikipagkalakalan sa malalaking bansa. Ang mga Frost ang nagpapatakbo ng black market at malalaking korporasyon. Sa 6 na kontinente. Nagsisinungaling ka lang. Imposibleng isa ka sa kanila. Frost siya. Alam kong may kakaiba sa kanya. Mga basurang to. Ginawa ninyo ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ninyo. Lorne. Ano man ang ginawa niya kay Daisy, gawin mo sa kanya ng 10 beses. Frost. Salamat. Pakiligtas ang anak ko. Anak natin. At ang tatay ko. Daisy, pangako ko sa'yo, walang mamamatay ngayon.
Daisy. Pete, siguraduhin maalagaan ng ama niya. At tawagin mo na ang mga doktor. Gagawin ko po, sir. Doktor, kamusta siya? Swinerte siya. Ligtas siya at ang sanggol. Pero hindi pa siya ganap na ligtas. Kailangan niya ng panahon at pag-alaga para gumaling. CJ. Salamat, Kyle. Kasalanan ko ito. Bakit ko pa pinagdudahan ang sarili ko? Dapat inalagaan ko kayo ng baby natin. Hindi na ako ulit. Pangako. Nasaan ang baby ko? Pakiusap. Daisy, hoy. Huwag pa. Papapunta na ako. Sandali. Daisy, okay lang. Ligtas ka na. Nasaan ang baby ko? At si Papa? Ligtas sila. Pakiusap, sabihin mo. Makinig ka. Daisy, Pa. hoy, huwag kang mag-alala. Pinakamagaling ang pag-aalaga sa tatay mo. Dito sa ospital, okay. At ligtas at malusog din ang baby natin. Pangako. Salamat sa Diyos. Kung may nangyari sa kanila, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ang mga luha niya. Ang mga, bakit ang sakit sa puso kong makita yon? Pangako, Daisy. Mula ngayon, ako ang bahala sa iyo at pamilya mo. Pangako, ha? Paano napunta sa ganyang lalaki? Ang isang basyera katulad niya. Kasalanan mo ito. Basura kang babae. Walang magandang kapalaran ang mga babaeng katulad mo. Mag-ingat ka. Pwede kang tumira sa akin. Araw una, ang operasyon ng tatay mo. Pwedeng sumama rin siya. Ang ganda pakinggan, Jimmy Frost. Napakahalaga sa akin. Na nandito ka para alagaan kami. Tigil. Hoy, hindi ka alis saan man. Ano ba yan? Ayos ka lang. Akala ko ba hindi sapat sa'yo yung huli? Turuan niyo ng leksyon tong dalawa. Teka. Hindi niya baby yan, yung dinadala niya. Hindi ba sapat na yung paghihirap na ginawa niyo sa akin? Ayoko na. Iwanan niyo na lang ako. Nagsisisi ka. Dapat lang. Putang mura ka lang. Tama siya. Sinong nakakaalam kung ilang lalaki na yung nakasama mo? Kadiri kayong dalawa. Dapat ako, Lorne. Ikaw yung nagtaksil. Hoy. Isa pang salita. Mula sa'yo. At kukunin mo yung ngipin mo sa bangketa. Itapon tong basura. Sandali. May ebidensya ako. Hindi kay David Frost yung bata. Paano? Yemem, mukhang na-revoke na. Yung unang pagkain ni Mommy. Hindi ka ililigtas ni Frost. Kapag iniwan ka niya, ipapakita ko sa'yo kung sino ako, puta. David Frost, ako. Kaninong semilya yun? Sa tingin ko, yung janitor yun. Pick in yung file ni Daisy Carter. At ito, sa'yo. David Frost, sumusumpa ako, hindi ko alam. Kung ano nang nangyayari. Hindi ako nagsinungaling sa'yo. Daisy, naniniwala ako sa'yo. Talaga? Totoo. Siyempre. Kalokohan. Niloloko ka lang niyan, Frost. Itapon mo na lang siya. Alam mo, hindi ako nananakit ng babae, pero gagawa ako ng eksepsyon para sa'yo. Boss, dapat mong pakinggan to. Sage, Siya yon. Binayaran niya ako para pikin yung report ni Miss Carter. Heto yung kera. Wala akong nagastos. Pasensya na talaga. Huwag niyo akong parusahan. Paano ka naglakas loob na akusahan ako? Tapos na ako sa dalawang ito. Ilabas niyo sila sa aking panin. pakawalan mo ako. Daisy, you babaeng hayop ka. Lorne, tulong. Salamat sa paniniwala mo sa akin.
Alam mo bang nagsisinungaling si Ava? Si Ian Leming ay isang matandang kaibigan. At hindi siya gumagawa ng mga ganyang pagkakamali. Tungkol naman kay Ava. Nakikilala ko agad ang manloloko kapag nakita ko siya. Niligtas mo ang aming sanggol. At ang aking ama. Malaki ang utang na loob ko sa iyo, David Frost. Pero hindi ko nagalit sa akin dahil sa paraan ng pagtrato ko sa'yo. Matigas ang pananalita mo, pero ibang kwento ang sinasabi ng iyong mga ginawa. Sa tingin ko may mas mabuti kang puso kaysa sa ipinapakita mo sa mga tao. Daisy. Halika, Tete. Mag-aral ka na nga magmaneho. Isang buwang sahod na ang nawala dyan. Halika, boss. Actually, may mga pamilya akong kailangang buhayin. Wala akong pakialam, tumahimik ka na. Sir, Wala pa akong nakitang ganito dati. Para itong kastilyo sa isang pelikula. Nanaginip ba ako? inihanda na ni Ginang Hill ang tanghalian. Salamat, Amanda. Halika na. Axel, ang tagal mong nawala. Saan ka nanggaling? Akala ko, hindi ka nababalik pa. Napakatahimik at lungkot dito kapag wala ka. Kinuha ko lang ang ina ng aking anak. Ipinakikilala ko si Daisy Carter. Ikinalulugod kong makilala ka, Ginang Hill. Isang kasiyahan at karangalan para sa akin. Anak, magkakaroon ta ng sanggol kasama itong babaeng ito. Hindi ako naniniwala sa iyo. Hindi ito pwede na totoo. Sa tingin ko ang ibig sabihin ng aking mahal na bayaw ay, Yun lang ang ibig kong sabihin. Nakita ko na ito dati. Mga babaeng nagkakabuntis ng hindi sinasadya. Para lang makapang-angkas sa pangalang tulad ng Frost. Walang personalan, Daisy. Sinabi ko lang ang nakikita ko. Hindi ka nababagay dito. Pero hindi ako. Hindi man lang ako nabigyan ng pagkakataon. Ano ang nagpapalagay sa iyong may karapatan kang magsalita dito? hindi ko naalalang humingi ako ng opinion mo, Riley. Sa totoo lang, tratuhin mo ng may respeto. Ang ina ng aking anak. At ganoon din ang iba sa inyo. Opo, sir. Halika na. Etzel. Nagluto ako ng hapunan mo. Ang sarap sana kung magkasama tayong maghapunan. Mukhang ikaw lang ang kakain ngayong gabi. Isip-isipin mo yung ugali mo, Riley. Pete, sabihin mo sa akin ang lahat tungkol kay Daisy Carter. Ngayon na. Nagpa-if si Miss Carter kasama ang boss. Totoo ang pagbubuntis. Dinadala niya ang kanyang anak. Nagbibiro ka ba? Biro lang ito. Paano nangyari iyon? Ilang taon na niya akong hindi pinapansin. At ngayon, magkakaanak siya. Kasama ang isang babaeng galing sa kalsada. Kung ipapanganak ang sanggol na iyon, ang yaman ng Frost ay mapupunta sa kanya. Hindi, akin ang perang iyon. Pipigilan ko ito. Amanda. Opo, Emares Hill. Mukhang may kailangan tayong gawin. Kailangang asikasuhin ang batang Carter na ito. Oras na para maglinis ng basura, ma'am. Nagdala ka ng bagong liwanag sa buhay ko, Daisy. Kaya ipinagawa ko ang kwartong ito. Para salaminin ang iyong kinang. Ano sa palagay mo? Frost, ang bait naman nyo. Maganda ito. Pero hindi nyo kailangan gawin ang lahat ng ito. Sobra naman talaga ito. O kailangan ako sa sofa. Sa sofa. Daisy, please. Nakarecover ka pa lang. Isipin mo ang baby natin. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Pero, may problema ba si Kim Brasil? Sa akin, parang may kakaiba sa kanya. Medyo naiinggit lang siya. Sa bagong babae sa bahay.
Mag-isa siya. At, mula nang mawala ang kapatid ko. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang saktan ka ng sinuman. Wala pang naging ganito kabait sa akin. Amanda. Ikaw na ngayon ang may responsibilidad. Kay Miss Carter. Siya ang babae sa bahay na ito. Tutugunan ang bawat pangangailangan niya. Naiintindihan mo? Opo, sir. Lolo, bumalik ka na. Sige, pupuntahan kita. Magpahinga ka muna. Magkita tayo mamaya. Magugustuhan mo ang lolo ko. Makulit siya. Pwede ba akong humingi ng tsaa? Salamat, Amanda. Paumanhin, Miss Carter. Nadulas ang kamay ko. Mga tauhan, tulungan ninyong magbihis si Miss Carter. Ano ang ginagawa mo? Pwede ba magkaroon ng espasyo? Ano ba ng suot mo? Galing ka ba sa kalye? Hindi ka pwedeng pumasok ng ganyan sa Frost Estate. Ay, ang paa ko. Ang clumsy mo naman. Hindi pwedeng maghintay si Emares Hill. Bilis, bilis. Bakit hindi lang ako suot? Sarili kong damit. Maniwala ka sa akin, Honey. Ito ay babagay sa'yo. Nang hastong-hosto. Tama iyan. Sa tingin mo ba'y makakapirmi ka sa mansyon ng Frost at makakasama sa mga amo? Anong kwentong bibit? Ang pinaniniwalaan mo, gising na at magbihis ka. Narinig mo siya. Magbihis ka na. Dizzy Daisy. Daisy, bakit naman sa mundo? Nakasuot ka ng uniforme ng katulong. Ma'am. Bagay naman sa iyo, hindi ba, Miss Carter? Maaari ko siyang pagtrabahuhin, ma'am. Gusto mo bang uminom kasama niya? And Rathhill. Ang lalaki ay hindi uminom, kasama ang may bahay. Nakakadiri iyan. Ako, hindi ako. Amanda, mukhang kailangan ni Miss Carter ang leksyon sa mabuting asal. Naiintindihan, ma'am. Oh, Daisy. Ipinanganak sa squatter. Patay na ang nanay. May sakit at namamatay na ang tatay. At nagtatago ka kay Atzel. Sa likod ng dati mong nobyo, sinusubukang gamitin ang batang iyan. Para umangat, tama ba ako? El Rathhill, ano ba ang sinasabi mo? Sa tingin mo ba talagang makakapag-asawa ka sa pamilyang Frost, iha? Ang gusto ni Atzel ay ang sanggol. Sa maliit mong tiyan, hindi ikaw. Siguro dapat nating bilisan ang proseso at alisin ito, ma'am. Alam kong hindi ako kailangan dito. Kapag naipanganak ko na ang bata, aalis na ako. Tangang dabay. Sa tingin mo ba'y papayag akong may panganak mo ang batang iyon? Isipin mo ulit. Hindi ko naman hiniling na pumunta rito. Hindi ko dapat talaga narito. Aksidente lang ito. Isang kalokohang pagkakamali. Siyempre, hindi totoo ang mga kwentong bibit. Kawawang bata. Maging malakas ka. Kailangan mo lang ng kaunting tulong. Siya ba yon? Bakit siya nakabihis na pa ang katulong? Wala akong ideya. Ang apo ko sa tuhod. Daisy, di ba? At tingnan mo. Ang mga bulaklak na yan ay paborito ng mga magulang mo. Alam kong kailangan mo lang ng kaunting tulong. Huwag kang sumuko. Siya ay, may puso ng ginto. At ikaw siguro si Daisy, ang magandang apo ko sa tuhod.
Napakagandang makilala ka sa wakas, mahal. Ingat. Okay lang ako. Talaga, salamat pa rin, Ginoong Frost. Kaya, ano ba ang lahat ng ito? Nasira ang sapatos ko. Medyo ako'y klutsin. Sinusubukan lang itong ayusin. Kaya pala ikaw ay nag-ayos ng sapatos? Ang tatay ko ay sapatero bago siya nagkasakit. Kung ang sapatos ay maaari pang iligtas, narapat itong panatilihin. Yan lagi ang sinasabi niya. Sana ay malusog siya para makapagtrabaho. Mahal na mahal niya yon. Well, ang tatay mo ay paang isang matalinong tao. At madadala natin siya rito sa lalong madaling panahon. Ngunit sa ngayon, may pamilya ka rito. Napakabuti ninyo, Ginoong Frost. Salamat. Malaking bagay yon sa akin. Tawagin mo na lang akong lolo. Talaga bang hindi pwede? Kakakilala lang natin. Ano? Ako ba'y hindi matandang lolo? Hindi ba ako pwedeng maging iyo rin? Siyempre naman pwede. Lolo, Talagang espesyal ka, hindi ba? Pasok na tayo. Atzel, tulungan mo siya. ay hindi. Kaya kong lumakad. May dalawa akong paa. Tulungan kita. Ang bait-bait niya. Wala pang ibang humawak sa akin ng ganyan kundi tatay ko. Ganito ba ang pakiramdam kapag may nagmamalasakit? Lolo. Etzel. Nasaktan ka ba? Really? Ikaw ba ang gumawa nito? Narinig ko lang na nahulog siya ng malakas. Klutsi. Hindi ba tama iyon? Ang tanga ko. Siguro naipit ko ito sa pagbaba ng hagdan. Wala yan. Wala yan? Bakit ka nakadress? Bilang katulong. Ano ba ang sinabi ko sa'yo bago ako umalis? Hindi ka ba nakinig sa'kin? Sir. Basang-basa ang damit ni Emaris Carter at hindi siya kasya sa kay Emaris Hill. Kaya ko lang. Kaya pinagbihisan mo siya bilang katulong. Tama na. Tinatanggal ka na. Palayasin mo siya rito. Huwag, sandali, pakiusap. Sir. Nagkamali lang. Hindi na maulit, pakiusap. Kailangan ko ang trabahong ito. Miss Carter, pakiusap. Pwede bang patawarin mo ako? Elg Frost. Bigyan natin siya ng isa pang pagkakataon. Isang beses lang ito. Masyado kang mabait. Mag-ingat ka. O ang mundo na ito ay tatapakan ka. Isa pang pagkakataon. Kapag nagkamali ka, tapos ka na. Naririnig mo ba ako? Opo, sir. Naiintindihan ko. Sa susunod, sisiguraduhin kong hindi na siya babangon. Walang sinuman ang magpapahiya sa akin. Daisy, hindi ka na kailangang mahiya ulit. Ganyan na naman. At maaari kang pumili ng kahit ano. Hindi talaga kailangan iyon. Mas gusto ko ang simple lang. Salamat. Daisy, huwag mong isipin ang gastos. Ito ang paraan ng pamamahal ng matanda. Tama ba? Gusto niyang magbigay ng mga bagay sa mga tao. Wow. Wala pang gumagawa ng ganyan para sa akin. Masyadong mabait. Maaari kong ipakita ang pinakabagong seasonal collection mula sa VDIN. Dinisenyo ng kilalang fashion master sa buong mundo. Jolene, walang katulad na karangyaan. May nakita ka bang nagugustuhan, mahal? Lolo. Ang halaga ng isang piraso lang nito ay higit pa sa aking upa sa isang buong taon. Hindi. Hindi ko talaga alam. Hindi makapili? Madali lang ayusin yan. At siguraduhin ipadala mo ang bawat bagong koleksyon regularly sa aking manugang na babae. Lolo. Hindi ba sa tingin mo ay medyo sobra na iyon? Kakarating lang niya dito. Pamilya si Daisy. At dinadala niya ang ating susunod na tagapagmana ng Frost. Karapat-dapat siyang tratuhin. Parang prinsesa na siya. Hindi ba't napakaaga para tawaging tagapagmana ang hindi pa isinisilang na bata? Lampas ka na sa linya, really. Nakakalusot ka lang sa aking kabutihang loob mula nang mamatay ang aking anak. Huwag mong ipilit.
M.R. Frost. Ito ay isang pamana mula kay Grell Jules. Isang rina ang dating nagdamit ng pirasong ito. Talagang walang katulad. Bahagya lamang karapat-dapat sa kagandahan ni Daisy. Ngunit tatanggapin namin ito. Atzel, isuot mo ang kwintas na ito sa kanya. Hindi ko kaya. Nababaliw na ito. Mga pirasong ganito ay nakikita ko lang sa mga pelikula. Lolo, ilang taon na akong nasa listahan ng paghihintay para matanggap ito. Hindi mo pwedeng basta. Really? Puno ang iyong bault ng mga pinakamagandang hiya sa mundo. Bakit ka nag-alboroto? Maging katulad ka ng iyong hipag. Pakiusap. Ibigay ang pirasong ito kay Everett Hill. Malinaw na alam niya kung gaano ito kahalaga. Hindi naman ito bagay sa akin. Espesipiko itong pinili ni Lolo para kay Daisy. Huwag mong hamakin ang kabaitan ng aking yumaw. Bayaw. Sa pamamagitan ng pagiging isang pasaway na bata. Tungkol sa isang piraso ng alahas. Mayroon ka ng yete. Maganda. Salamat. Miss Carter. Ito ang mga susi sa iyong Rolls-Royce Phantom. At maaari ko bang iharap ang mga titulo sa 5,000 square foot na penthouse sa sentro ng lungsod? Hindi ko kailanman nakatanggap ng ganyang klase ng pagtrato. Ano ba ang akala nitong maliit na kalye? Ngayon Daisy, kailangan mo pa ba ng iba? Sabihin mo lang sa akin at sa iyo na ito. Lolo, sobra na ang lahat ng ito. Ibig kong sabihin, ang mga damit ay isang bagay. Pero ang mga alahas at ang kotse. Daisy. Parang barya lang yan para sa kanya. Lumang isip siya. Isa siyang Frost. Ang pagpapasasa sa mga mahal sa buhay, parang pamilya na yan na tradisyon. Dumaan ka na sa impyerno at bumalik. Dapat ka sa pinakamaganda. Mahal, sinabi sa akin ni Atzel ang lahat. Lolo, Wala nang lugar para sa akin. Sa pamilyang ito, kung magpapatuloy ang mga bagay na ganito, kailangan kong gumawa ng paraan. Pwedeng tulungan ng isang tao ang atin. Prinsesa na isuot ang bagong wardrobe niya? Si Daisy ba talaga yan? mukha akong katawa-tawa, di ba? Daisy, nakakabighani ka. Parang isang alikabok ng bituin. Sa kalawakan. Karapat-dapat ka sa bawat kislap ng liwanag. Ginoong Frost, ako. Hindi ko nga alam ang sasabihin. Well, sa wakas, may matinong sinabi ang apo ko. At tama siya ng lubos. Salamat, Lolo. Pinaramdam mo sa akin. Ang maganda tungkol sa sarili ko. Sa unang pagkakataon. Huwag kang mahiyang humingi ng anumang iba pa na kailangan mo. Well, sa totoo lang may isang bagay. Gusto kong bumalik sa trabaho kung pwede. Well, nagtrabaho ka para kay Henry, di ba? Bahagi yan ng light group. Pwede kong request ang paglilipat. Sa pangunahing opisina kung gusto mo. Hindi na kailangan. Gusto ko kung nasaan ako ngayon. Lolo, pwede ba iyon? Well, pwede lang kung isusumpa mong alagaan mo ang sarili mo. At ang sanggol na yan, Gagawin ko. Ipinapangako ko. Magiging mabuti sa akin ang trabaho. Makikita mo. magkakaroon tayo ng magandang pahinga ngayong gabi. Siguraduhin ko sa trabaho bukas. Oras na para kumilos kay Daisy Carter. Akala ng pangit na sisiw. Ay gansa na siya ngayon. Oras na para may gupit ng kanyang mga balahibo. Sigurado ka bang hindi masyadong maaga para bumalik sa trabaho? Ginoong Frost, okay lang ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Tulungan kita. Hindi naman ganun kalala. Matibay ako kahit mukhang hindi. Ayokong maging pabigat sa iyo. Wala kang anumang bagay na pabigat. Daisy Carter. Tingnan mo, hindi ka nag-iisa. Sa mundong ito, maasahan mo ako.
Sa lahat ng bagay. Alamin mo lang iyan. Wala pang nakapagparamdam sa akin ng ganitong pagpapahalaga. Totoong totoo ito. Hindi ko alam ang gagawin ko dito. Sorry. Ito kasi, Gusto ko ang pajama mo. Ang cute nito. Ginoong Frost. Kahit nagagalit ka. Ang cute-cute mo pa rin. Lumabas ka nga. May trabaho ako sa... Umaga, tanda mo? Magandang gabi, Daisy. Ang cute mo. Bakit ba siya nakakapangiti sa akin? Sus Mariosep. Bakit ko naman napanaginipan iyon? Nababaliw na ba ako? Hindi. Kumalma ka. Kailangan mo ring umalis sa bandang huli. Huwag mong hayaang mahulog ang loob mo sa kanya. Hindi ba't siya ay malaking arms dealer? Dapat abala siya sa pakikipagkita. Sa mga importanteng tao. Bakit ko ba siya palaging nakikita saan man ako pumunta? Magandang umaga, Daisy. Ingat! Bakit mo ako patuloy na ini-ignore? Akala mo ba ako ay halimaw o ano? Gutom lang ako. Nagmamadali para kumain ng almusal. Talaga ba? Diyos ko, gutom. Nakakatakot naman. Magpakita ka lang ng normal, Daisy. Kaya ko namang maglakad mag-isa. Salamat. Sabi mo nagmamadali ka. Mas mabilis ako kaysa sa'yo. Enjoy mo ang biyahe. Pakibaba mo na ako. Sino ba akala niya siya? Si Casanova. Pwede kitang hawakan ng ganito magpakailanman. Kung papayag ka, Ang cute ng couple ninyo. Pwede bang pakibaba mo na ako ngayon? Daisy. Tara na. Kain na tayo. Tara na. Kain ka na. Gutom ka na, di ba? Sobra. Salamat, Jimmy Frost. So, Daisy, kumusta ang tulog mo kagabi? Maayos naman, Lolo. Mabuti. Kumusta naman ang paa mo? Patingnan ko sa doktor mamayang hapon. Gumagaling na araw-araw. Excited na nga akong bumalik sa trabaho ngayong araw. Ano? Sumasakit pa rin ang paa mo. Pero, nakakalakad pa rin. Pili lang naman yun. Okay lang siya. Nasa opisina lang naman siya nagtatrabaho. Hindi naman siya tumatakbo ng marathon. Ngayong may girlfriend ka na, hindi mo na kailangang makinig sa matanda. Ha? Hindi. Jimmy Frost, hindi naman. Nagbibiro lang siya. Nang asar? Kung hindi mo alagaan si Daisy, talagang asarin kita. Seryoso, Lolo. Magsaya ka na ngayon. Iyak ka rin mamaya, prinsesa. Bakit mo ako ini-ignore? Ano? Hindi. Hindi naman. Hindi. Yun lang. Kagabi lang ay. Pwede mo. Bitawan mo na ako ngayon. Nararamdaman mo rin ito. Nakita ko ito sa parang. Pag-in mo sa akin, nasa mga mata mo ito. Bakit ka ba? Natatakot dito. Ginoong Frost, huwag kang. Lumapit ng sobra. Bigyan mo ako ng ilang sagot. At tatalikod na ako. Isa lang akong ordinaryong babae, okay? Itong buong bagay na ikaw. At ang mundo mo. Sobra na ito. Sinusubukan ko lang na huminga. Ginoo, malapit na tayo. Salamat sa Diyos. Pwede mo na. Akong ibaba dito. Maglalakad na lang ako papunta doon. Pero may sprain ka, alam mo yan. Iyon na ang dahilan kung bakit ayaw ko. Magpaakit ng atensyon.
Gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa. Mag-uusap tayo mamaya. Boss, iba si Miss Carter. Ang ibang babae ay nagmamalaki na ngayon. Alam mo na, siya lang ang tanging. Hindi nagpapakumbaba sa akin. May paninindigan siya. Ikaw ba? Sino ba? Gusto niya sa akin. Come on, boss. Sa itsura mo, utak mo at yaman mo. Pustahan ako nahulog na si Miss Carter sa iyo. Sige na, pete. Dahil dyan, makakakuha ka ng 2 buwan na bonus. Salamat, boss. Subukan natin siyang bantayan ngayon. O sir, mayroon ka. Kulong kasama ang punong ministro ngayon. Maaari mong i-reschedule yon. Sila sa akin naman. Si Daisy kahit papaano. Bakit lahat nakatingin? Mayroon bang something? Sa mukha ko, Walang hiya kang puta. Bakit ka pa? Lumabas dito uli. Lily, ano ba? Sinasabi mo, ako, inaatanggan. Huwag kang makunwaring tanga. Oh, nakasuot ka na ng mga designer brand ngayon? Kailan pa na kaya na? Mahirap na babae na bilihin iyan. Kumukuha ka ba ng pera mula sa OnlyFans? Tinalikuran niya ang kanyang nobyo. At kumapit sa isang mayamang matandang manyakis. Sigurado kong nililada na. Ay sa kanya galing. Ngayong sugar baby ka na. Bakit ka pa nagbabalik? Para lang ipamukha sa amin. Tama na. Kung mapapatuloy ka sa pagdadaldal, isusumbong kita sa manager. Nagbabanta ka ba sa akin? Lily, huwag. Akala mo ba Magkasama. na nakakapit ka na sa isang matandang buto? Wala akong ginawa. Mahirap ang mga nakaraang araw ko. Hindi lang ako magtrabaho. Sige, sabihin mo sa amin kung ano ang ginagawa mo. Sasabihin mo ba sa amin na wala kang laman sa tiyan ngayon? Anong problema? Nakukonsensya, mga kasama. Hindi ba't nararapat lang na ang isang tulad niya ay parusahan? Hindi ko matanggap ang mga babaeng malandi tulad niya. Kailangan siyang turuan ng leksyon. Kailangan siyang turuan ng leksyon. Nakakasuka ang mga maloloko tulad mo. Hindi mo makakalimutan ito. Hindi. Hindi ko ginawa yun. Hindi ka noon. Pakinggan niyo muna ako. Hulihin siya. Ano? Hindi. Huwag niyo kong gaganyanin. Pananakit yan. Pakiusap. Ano nang gagawin mo? Lily, hindi mo alam ang ginagawa mo. Putang ina mong malandi ka. Walang magliligtas sa'yo ngayon. Tama na. Gusto kong makita kung sinong may lakas ng loob. Nahawakan si Daisy. Si Axel Frost yon. Ginagawa niya mukhang fast food worker. Si Jeff Bezos. Ano nang ginagawa niya rito? Sorpresang inspeksyon. Galik siya sa mga mandaraya at manloloko. Tapos na si Daisy ngayon. Ayos ka lang ba? MR Frost, isa lang siyang gold digger na sugar baby. Nandito ka para. Ayusin ang basura, di ba? Nandyan siya. Tama na. Pete, Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. MR Frost, anong ginawa namin? Elric Frost, pakiusap. Daisy, pakiusap. Alam kong sinabi mo gusto mo. Itong panatilihin tahimik. Pero pakinggan mo ako. Babae kita at walang makakapagbuwis ng kamay sa'yo. At makakalayo ng walang kaparusahan. Kailangan ba niyong ipaalala ko kung paano magsisi? Daisy, huwag. Miss Carter, hindi mapapatawad ang Ginawa namin. Nagmamakaawa kami. ng kapatawaran kahit na hindi kami karapat-dapat. Miss Carter, Sobrang out of line namin. Hindi kami karapat-dapat. na nasa harap mo. Pakiusap, patawarin mo kami. MR Frost, anong sorpresa? Ako ang manager dito. Anong nangyayari? Manager ng anong sirko? Sino ang empleyado mo? Anong gagawin mo tungkol dito? Hindi ko alam, sir. Sumpa ko, ayusin ko ito kagad. Hindi na kailangan. Daisy, ang siyang mamamahala sa opisina ngayon. Ano? Hindi. Hindi ako kwalipikado. Gusto ko lang magtrabaho. Eksakto, ala pa siyang karanasan. Tiyak na may mas. Karapat dapat. Ang pamilya Frost ang may-ari ng opisina, di ba? Ako si Frost. Sinasabi kong siya ang may hawak. At ikaw ang magsisiguro niyan. Nakuha mo,
Ginoong Frost. At kung sino man dito, ang pipiliing mang-api sa kanya sa hinaharap. Hindi ka na muling magtatrabaho. Sa industriyang ito, Boss, alam mo yung $1 bilyong na shipment ng armas. Yung kinuha ng mga terorista. Nawala na. Kinuha nila. Siguro si M.R. Brown. Siya lang ang sapat na walang ingat para makipag-ugnayan sa mga terorista. dapat ay naglilinis. Asa ng lang bata tayo? Tipikal na kalokohan ng pinsan. Pagod na ako sa pag-aalaga. Maghanap ng mababantay sa kanya. Mukhang lahat ay may gustong pag-initan. Sawa na ako dito. Naiintindihan, Ginoo. Ginoong Frost. Parang kakilakilabot. Isang karaniwang martes lang sa opisina. Huwag mo nang hayaang apihin ka ng mga tao, okay? Magkita tayo sa lalong madaling panahon. Okay. Ingat. Hoy. Siya yun? Wow. Katapusan na ng araw. Mabilis talaga ang oras kapag ikaw ang nasusunod. Nagyayelo na ang ating puwet buong gabi para doon. Mukha siyang madaling mabasag kapag huminga ako ng malakas. Tama, ikaw. Oras na para kunin ang $1 milyong na gantimpala ni MRS Hill. Sino ka? Anong gusto mo? Tulong. Tulong. Nandito kami para kumuha. Napakaliit na bagay, maging mabait kang babae, at iwan ka namin ng buhay. Hindi. Lumayo kayo. Gawin mo ulit yon at babaliin kita. Tulong. Tulong. Grayson Brown, pinsan ni Axel. Pakiusap. Tulungan mo ako. Ano ka ba? Ginoong Brown. Sir, hindi namin alam na teritoryo mo ito. Sir, ang mga rapist ay hindi karapat-dapat huminga. Magpaalam na kayo. Ang ganda ng mukha. Hindi ako masamang tao. Sex na. Iuwi kita. Makinig ka sa akin. Ang mga hayop na ito, nangangaso sila ng magkakasama. Wala kang pagpipilian kundi magtiwala sa akin. Ara na. Dito ka nakatira? Ano ka ba talaga kay Axel? Ginoong Brown. Kilala mo si Ginoong Frost. Siyempre, kilala ko. Pa maging tiyak. Pinsan ko siya. Ano? Kaya pala yan ang babaeng dinala ni Axel. Mahal kong pinsan, hindi ka kailanman. Nagpabigo sa pagtataka sa akin. Magpapalit lang ako ng damit. Huwag ka munang umalis. Patay na sila. Walang silbi. Huwag nang magpadala ng basura para gawin ang trabaho. May gumulo na naman ba sa paghahatid ng droga mo? Really? Mukha kang demonyo. Grayson, ano ba ang dahilan ng hindi ka nais-nais na pagbisita mo? Wala si Axel. Hindi pa perpekto. Kaya, nakilala ko ang napakagandang babaeng ito. Daisy, ang aga-aga sa unang araw mo. Nag-aalala na ako. Salamat sa Diyos, dinala ka ni Grayson. Isang karangalan at pribilehyo. Para kay Miss Daisy. Grayson, gabi na. Bakit hindi ka na lang umuwi at magpahinga? Sigurado, galit na galit ang mga terorista ngayon. Hindi magiging masaya si Axel na makita ako rito. Sunduin kita sa umaga. Hindi talaga. Salamat sa tulong mo ngayong gabi. Ngunit ipinapangako ko, mag-iingat ako sa susunod. Ginoong Brown. Ako na ang bahala dito, kapalit ng aking mahal na pinsan. Ayaw kong may isa pang gabing. Gaya nito na mangyari muli, tama ba? Maniwala ka sa akin. Kilala ko ayos. Ni Ginoong Frost. Sa nga pala, ang pangalan ko ay Grayson Brown. Mas gugustuhin ko kung Grayson na lang ang itawag mo sa akin. Ginang Hill, kapal ng mukha mo. Isang araw pa lang nawala si Axel at agad-agad mong ibinigay ang sarili mo sa kahindik-hindik na pinsan niya. Hindi ka panipaniwala. Hindi ako. Kinidnap ako. Iniligtas ako ni Grayson. Kinidnap.
Anong kwentong barbero ito? Binubuo mo, babae. Akala mo ba talaga? Sobrang importante ka. Totoo iyon. Bakit ako magsisinungaling sa'yo? Matagal mo nang niloko si Atzel. Oras na para may tumapos na. Sa kaartehan mo. Ano? Hindi. Hindi. Tumigil ka. Hindi. Bitawan mo ako. Ano bang ginagawa mo? Buntis ako, Ginang Hill. Huwag mong gamitin ang sanggol bilang pamalit. Akala mo ba ginagawa ko ito? Reyna ng bahay na ito. Isipin mong muli. Wala akong hinihinging kahit anong mula sa'yo. Pwede bang iwan mo na lang akong mag-isa? Inakit mo siya. Gamit yang maganda mong maliit na bibig, di ba? Tingnan natin kung gaano. Kaganda pa ito kapag. Hiwa-hiwalayin ko. Ito ng malawak. Daisy, Daisy. Hey Frost, tulungan mo ako. Axel, ako too. Really, bakit nasa iyo ang phone niya? Tulog na siya. Baka naiwan lang. Ang phone sa sala. Kakarinig ko lang sa kanya. Nagsisinungaling ka ba sa akin? Pakausap mo siya. Mali ang narinig mo, Axel. Kailangan na nating umalis ngayon din. Alam na niya. Itangina, nasukol na ako. Kailangan nating tapusin to. Oras na para. Isakripisyo ang lahat. Kailangan na nating umalis ngayon din. Atzel, tinamaan ka. Ng malaking bala. Akakuha ko lang. Ng bala. Kailangan mong manatili sa obserbasyon. Boss, hindi pa gaanong nakokontrol ang krisis ng mga terorista. Pwede ka pa ring Maging target. tumigil ka. Opo, sir. Sage, oras na para. Makipagkita ka kamatayan. Ano? Bakit? Hindi ba halata? Ikaw at ang sanggol. Sa loob mo, ay hindi karapat-dapat magdala ng apelidong Frost. Kapag hinawakan mo, ang anak ko, hahabol sa'yo si Frost. Wala kang kwenta. Dapat si Axel. Ang magiging pag-ibig ng buhay ko, hindi sa'yo. Walang utang na loob na puta. Bahagi ako ng pamilyang ito. Ikaw ang waneb bimbo. Papatayin kita at bibilhin ang aking daan palabas, tanga. Hindi ka makakalabas. Sa ginawa mo, Ang numerong tinatawagan ay hindi abot. Daisy, sagutin mo. Pakiusap. Sagutin mo lang. Ang numerong tinatawagan ay hindi abot. Buwisit. Sir, huwag magpanik. She is location ni MS Carter ay nagpapakita na nasa pansyon pa rin siya. Mga galing ng asawa. Mga katulong, mga siraulo. Sa bahay, ang hipag ko. Bakit lahat kayo? Ay kay Daisy. Sawang-sawa na ako. Pete, bilisan mo. Ang susunod ay patay na. Opo, sir. Katawan ko. Siya lang ang karapat-dapat na magdala na tagapagmana ng Frost. hindi. Ang maganda mong mukha ay basag na lahat. Siguro kailangan nating Hugasan ito. pakiusap, huwag. Huwag. Kapag pareho na kayong patay, Axel, at ang kanyang kayamanan ay akin na. Nagnanasa sa kapatid ng patay mong asawa. Hindi ka naman niya tinitingnan ng ganoon. May sakit ka. Ang maliit na babae ay nagkaroon na ng tapang. Huli na. Tapusin ko na ang trabaho ngayong gabi. Teka, plano mo ito. Ikaw nagdala ng mga rapis na iyon para saktan ako. Aminado. Hahaha. Walang darating. Abala si Axel. Naglalaro ng golf si Lolo. Uwi na si Grayson. Mukhang naubos na ang swerte mo. Mamatay ako bago mo saktan ang anak ko. E di mamatay ka, darling. Sir, Nasaan si Daisy? Maagang umalis si MS Carter. Kaninang umaga, wala siya sa bahay. Huwag kang magsinungaling sa akin.
Daisy! Daisy! Nandyan ka ba? Daisy! Ano ito? Seryoso si Axel dito. Si Daisy ito. Boses talaga ni MS Carter. Kung malaman niya na tayo ang may gawa nito, tapos tayo, ako ang hipag niya. Ano ang magagawa niya sa akin? Ako ang nagkapatakbo ng bahay na ito. Kapag wala siya, ang pagpatay, ang pagdukot, pagkawala niya, wala nang halaga ang lahat. Ang bahay, si Axel, at ang pamana, lahat akin. Tangang babae. Akala mo ba? Si Axel at Grayson lang ang magaling sa baril. Sa pamilyang ito, Huwag pakiusap. Saktan ang baby ko. hindi ko gagawin yan. Inapatulog ko lang ito. Habang buhay. Daisy! Daisy! Naglalaway ka ng dugo. Huwag. Kasalanan ko itong lahat. Daisy! Natakot ako ng sobra. Akala ko mawawala ka sa akin. Ginoong Frost. Hindi ko kayang mawala ka. Bitawan mo. Wala ba ang isip mo? Ako ang biktima dito. Hindi, Riley. Baliw ka lang. Paano ka nakipag-relasyon sa isang ordinaryong tulad niya? Parang isang masamang biro lang ito. Ang tanging biro dito ay ikaw. Siya ang babaeng mahal ko. Hindi. Impossible. Paano naman ako? Ang ganda ko. Ang lahi ko. Ano ang meron siya na wala ako? Una sa lahat, hindi siya isang mamamatay tao. At sosyopata. Pag-usapan natin yan. Axel, nanumpa kang protektahan. Ang kapatid mo. Protektahan ako. Hindi na ngayon. Lolo, pakiusap. Axel, ayusin mo ang basurang ito. Opo, Lolo. Riley Hill. Pinapalayas ka na sa Pamilya Frost. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Ang kapal ng mukha mo. Daisy. Ang kapalaran niya ay nasa kamay mo na. Frost. Hindi ako kailanman shot. Isang baril bago. Hindi mo ito maari. Sa iyo, babae. Talaga? Hindi mo ako makakasakit. O ang aking sanggol muli. Wala kang kapangyarihan. Dito. Ngayon iyan, lakas kong inaasama mula sa mga kababaihan ng bahay na ito. Guards. Kunin siya. At hayaan ang kanyang pagkabulok. Hindi ka nakita. Ang huling ng Riley Hill. Ang Frost ay magbabayad. At para sa iyo, Amanda. Hindi ako. Ginang Hill pinilit kami. Hindi mangyari, sir. Ngunit pinili ka. Iyong panig. Hindi ka ba? Alisin ang kanya. Mabilis at malinis. Hindi. Frost. Paghawa, kayo dalawa. Yakin ay, apong babae. Tama. Kurso, Lolo. Kung hindi ito para sa to. Hindi ka na. Nakilala si Daisy. Screw ito. Umiti-hike na. Ese. Dawit, higit pawitin. Oo nga liw. Isa. Brooding bagay. Ese. Overrated. Ese. Anong ginawa mo? Tumawag ka sa akin. Oh, Axel. Nakakay. Sulit mo. Maling pangalan. Sa Manila. Alam mo ba iyon? Huli na ako sa party. Anong ginagawa mo rito? Grayson. Mahal kong pinsan, hindi ako. Magiliw na pagtangga. Lalo pagkatapos, sinumo ako. Sa matanda. Muntik mo na akong. Ipapatay ng mga terorista. Bla, bla, bla. Gayunpaman, hindi ako. Nandito ka sa'yo. Ngayon, pinsan. Magandang binibining Daisy. Sa pagkakaalam ko may plano tayo, di ba? Huwag mo siyang hawakan.
Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Binibining Daisy. Pasensya na. Sobrang nagpapasalamat ako. Sa iyo sa gabing iyon. Ngunit ang puso ko'y may iba ng may-ari. Wala tayong plano. Hindi tayo magkakaroon ng plano. Pasensya na. Bakit kailangan mong gawin mula sa akin, Atzel? Kahit ang pag-ibig. Naligtas si Grayson. Well, ikaw ay. Napaka-clumsy mo. Alam mo ba yun? Alam ko. Sa pag-iinit ng ulo. Makinig ka. Hindi mo kakalaan. Si Grayson. Kailangan mo manatili na malayo sa kanya. Alam ko. Pinagkakatiwalaan kita. Lagi. Kapag tapos na ang operasyon, ng tatay mo, magpakasal na tayo. Axel.